Para po sa ating mga personal prayers o para nito, pwede na po natin sabihin sa Panginoon. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito na muli kami tinipon-tipon, Panginoon, upang mapapurihan ka, Lord. Maraming salamat, Lord, sa buhay na binigay niyo po sa amin. Maraming salamat, Lord, sa blessings, Panginoon, na natanggap namin at natanggapin pa lang po namin, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa Holy Spirit na kasama namin, Lord, sa umagang ito. Kayo po ang manguna, Panginoon, sa aming mga puso, Lord. At inisin niyo po kami sa aming mga nagawang kasalanan, pagkukulang na hindi karapat-dapat, Lord, sa iyong harapan, Panginoon. Naway, Panginoon, kayo po ang manguna, Lord, sa aming Sunday worship, Panginoon. Ang mga anak niyo, Lord, na papunta pa lang, Panginoon, na ingatan niyo po sila, Panginoon. Ano mang gawa ng kaaway, in Jesus' name, tinatalian namin ito, in Jesus' name. Naway, kayo po ang manguna, Lord, sa aming Panginoon. Magtagumpay kay Lord sa buhay namin, Jesus. Kayo po, Lord, ang mapupurihan at may tataas, Lord, sa umaga ito. Maraming salamat, Panginoon. Hallelujah, Panginoon. Purihin ka in Jesus' name we pray. Ulitin natin, Lord, I come to you. Lord, I come to you. Let my heart be changed. When you falling from the grave, I need you.
Good morning po sa lahat. Ang dami nating kabataan. Yan. Opo, madaming kabataan kasi yung mga katandaan ay nasa pagamutan, nasa bakasyon. Anyway, praise the Lord. Ready na ba sa salita ng Panginoon ngayong umagang ito? Nag-chat po sa akin si Adeng, bahala ka na doon. Uy, bakit? Wala pala sila. Praise the Lord. Anyway, magpatuloy tayo. Ayun na nga sabi ko, parang konti. Alam niyo po kasi, minsan, alam niyo parang may kulang sa church. Pag wala sa ating Helen kulang ba yung pakiramdam? Pag wala sa ating Akay kulang. Masarap sa pakiramdam yun yung parang pag wala ka kulang. Pag wala ako, kulang ba kayo? Yun yun. So, purihin ang Panginoon. Anyway, walang kulang. Kasi nandito kasama natin ang Panginoon. Sige po, maghanap kayo ng verse natin ngayong umaga. Kasi malalim na naman yung ating pag-aaralan, yung mensahe na mula sa Panginoon ngayon. Magbasa na po tayo, ay maghanap na po tayo ng verse natin. Hebrew 9:27. Dahil ito sinasabi, pwede i-open tong electric fan? Saan ba? Okay po. Yun pala yung kanyang disadvantage no, nililipad-lipad siya anyway. Okay lang, ilipad-lipad. Nakita niyo na po Hebrew 9:27? Lahat po tayo ay tumayo para magbasa tayo ng ating verse ngayong umaga nito. Okay po, ready na? Hebrew 9:27. Sabay-sabay po tayo. Itinakda sa mga tao na minsan lamang mamatay at pagkatapos ay ang paghuhukom. Ama naming pinakamakapangalingan sa lahat na nagmamayari po ng lahat ng bagay sa mundong ito. Nakita ka po ngayong umagang ito, karapat dapat kang itaas, pasalamatan, pagpugayan, Panginoon, i-glorify, pagpalain yung umagang ito. Purihin ang iyong dakilang pangalan. Patawarin niyo po ang bawat isa sa amin, Lord, sa lahat ng aming mga kasalanan sa iyo, kahinaan, Lord, at hayaan mo ang puso namin maging iyo ng buo ngayong umaga habang nakikinig po kami ng mga salita. Marami pong salamat sa iyong kabutihan sa pag-provide ng lahat ng kinailangan po namin this week. Thank you so much po. Na ikaw ang provider namin, na hindi mo po kami pinabayaan, hindi mo po kami pinagkulang sa lahat ng aming kinailangan. Thank you din po sa buhay, kalakasan, at kalusugan na nagmula po sa iyo. Purihin ka. Ang tagumpay ng mensahe nito ngayong umaga, patuloy namin pinagkakatwala sa iyong kapangyarihan. Panginoon, sa iyong karunungan na mula umpisa hanggang dulo, patuloy mo itong pangunahan at pagtagumpayin. Ano man po ang gawa ng kaaway na makahadlang sa pakikinig ng mga kapatid, ano man po ang mga hadlang ng kaaway na hindi sila makapag-focus sa aming Panginoon, ay binawasak po namin in Jesus' mighty name, in Jesus' mighty blood. Lord, hayaan mo ang mga kapatid na ito, ang mga anak mo sa lugar na ito, patuloy na mapuspos ng banal na spirito mo, patuloy, Panginoon, na pangunahan, ang aming mga puso, Panginoon, punuin ng inspirasyon na nanggagaling sa iyo upang mga salitang ito patuloy na magkaroon ng bunga ng kapangyarihan, Lord, sa puso at sa buhay ng bawat isa sa amin. Thank you po. At muli, ngayong umagang ito ay hinihiling namin ang pagbukas ng mga espiritual na paningin namin, puso at pandinig, Panginoon, upang ikaw lamang aming mapakinggan, ikaw lamang aming makita, at ikaw lamang aming maramdaman. Salamat po sa presensya mo ngayong umaga at ang banal na spirito mo ang inaanyayahan namin na siyang magsalita sa amin, sa aming kalagitnaan, Panginoon, ngayong umaga nito. Purihin ka po sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Amen. Sige po, upo na po tayo at pwede pa natin bagsakan ang Panginoon ng tatlong malakas na palakpak. Ready, go! Galing sa man. Very good. Purihin ang Panginoon. Ang ating title ay ka-question mark. Are you ready? Amen. Yun ang title. Handa ka na ba? Okay, kung ano man yung handa na yun, mag-amen na lang kayo kasi papuntang langit na.
tayo. Amen. Ulitin ko, itinakda sa mga tao na minsan lamang mamatay at pagkatapos ay ang paghuhukom. Church, mga kapatid, we are not exempted po in physical death. Actually, meron akong kabats, ang mamatay lang. Sobrang bilis ng buhay, very short and very fast. So lahat tayo pupunta doon. Sabi diyan, itinakda sa mga tao na minsan lamang mamatay. No? Madami kayong pinaghahandaan sa buhay. Totoo po. Pinaghahandaan mo yung graduation mo. Actually, kami hindi na excited sa periodical, ay sa fourth quarter. Excited na kami sa darating na graduation. Yan. Excited kami nung kasama ko kung ano yung susuotin namin sa graduation. Excited kami kung paano padadaluhin yung program. Yun na. So marami tayong pinaghahandaan at pinag-excitedan. Saan kayo excited? Maaring sa inyong pag-aaral. Maaring pinaghahandaan ninyo ang birthday celebration ninyo. Na susunod, sino ba mga birthday ng February? Meron ba? Maaring pinaghahandaan ninyo ang inyong bakasyon kasi magsasummer na, magbabakasyon na. Maaring pinaghahandaan ninyo ang inyong gala. Kasi ako excited maglakad sa Palagi. Actually, galing ako ng harapan. Dahil usang-islang dito, ewan ko bakit ito talagang matagpuan ang islang dito sa San Jose at sa Blayan. So, nagpakalakad pa ako, parang matawag dito, reason. So, tatlo ang reason ko kung ba't nandun ako. So, parang gala na pagod, gano'n, pero salamat sa Panginoon. At marami pang bagay na pinaghahandaan po tayo sa ating buhay. Totoo po, amen po ba? Pinaghahandaan mo kung paano mapag-graduate ang iyong anak. Pinaghahandaan mo ang pag-apply mo sa trabaho yon. So yun doon nakaplano na sa isip natin. Pinaplano natin. Ngayon sinama mo ba si Jesus sa plano mo, kapatid ko? Nakasama ba si Jesus sa plano na yon? Nauna ba ang Panginoon? Nag-pray ka ba sa paghahanda mo? Yung physical din po, alam mo ba kung kayo nagdarating sa'yo? Kasi itong aking kabatch, bago siya namatay, marami siyang kachat na kabatch namin. Alam niyo sa gising, kachat ko pa siya kahapon. Kachat ko pa siya kagabi. Kachat ko pa siya kinabukasan. Sa gising namin, wala na siya. So, ganun kabilis sa buhay. Alam niya kaya na mawawala siya. Kayo, alam niyo ba kung sa February 14, mamamatay na ako, kailangan paghandaan ko. Kailangan ang motive ng aking alipin ay pula kasi sa February 14 ako mamamatay. Alam niyo ba yun? Hindi, di ba? Si Jesus lang nakakaalam ng kalendaryo ng buhay natin kung hanggang kailan po tayo. Kasi kung alam mo yan, paghahandaan mo. Diba? Pero alam nyo, sabi dyan, minsan lang mamamatay ang tao. Pero bago, hindi binanggit na doon sabi, minsan lang mamatay at pagkatapos ay paghuhukom. Hindi binanggit na minsan lang mabubuhay. Pero ito ang totoo, minsan lang mabubuhay ang tao. Kaya minsan lang siya mamamatay kasi minsan lang siya mabubuhay. Diba? So, ibig sabihin, isang beses lang tayo mabubuhay sa mundo ito. Amen po. Walang kasunod. Walang second chance. Pag nalagutan ka ng hininga, tapos na ang mission mo sa earth. So, ibig sabihin, minsan ka lang mabubuhay. Actually, ang tao, sobrang busy po talaga. Super ka-busy ang mga tao. Kasi kahapon, galing ako sa Victoria, ako nag-stay ng 2 gabi. Sabi ko doon sa isang, galing ko Diyos talaga, alam niyo po yun. Kasi sa van ako. Ewan ko may nakabasa ng post ko. Kasi pag akyat ko ng van, lagi ko ako pala nagpapareserve na talaga. Kasi minsan kahit unahan, naliligo pa ako eh. Pag akyat ko po, may nagbukas sa akin tatay na siguro around 60 years old. Wala akong words na sinabi sa kanya kung ano man. Pero sabi niya, pastora po ba kayo? Pastora ka siguro, parang gano'n. Basta pastora ka ba? Sabi ko hindi po. Hindi. Pero, actually may target ako na mag-share talaga sa katabi ko kasi sa Bronzeville. Pero sa likod, nakapakinig din. Pero salamat sa Panginoon, sabi ko doon sa isang nanay, nakausap ko na, nag-share ako. Sabi niya, daw ako totoo. Sa kanya nga nanggaling eh, na ang tao busy, nakakalimutan ng Panginoon. Pero alam mo ba, sabi niya ako, pag-agising ko talaga sa umaga, Lord, salamat, may buhay pa. Sana all. Kasi sa totoo lang, hindi lahat ng tao pag-gising sa umaga maalala ng Panginoon. Kasi natutuwa po ako sa inyo na. Kasi may mga tao, hindi man sila sa Christian church, pero alam niyo yung puso nila, makados,
No, may ganun kasing tao. Ngayon, ito mga kapatid ko, kung minsan lang mabubuhay tayo, give your very best to the Lord. Ibigay mo na ang the best para sa Panginoon. Maski ang pag-inhale at pag-exhale mo, ibigay mo sa Panginoon ng best. Paano ba mag-inhale? Inhale para sa ito, Lord. Exhale para sa ito, Lord. Lahat ibigay mo sa Panginoon. Yung best talaga, lahat ng best mo, efforts mo, ibigay mo sa Panginoon. Best time mo, ibigay mo sa Panginoon. All the best for the Lord. Di ba pag nag-lose na tayo, all the best for your friend. Sabihin nyo sa Panginoon, ibibigay ko rin po lahat ng the best ko para sa'yo. O kasi minsan lang tayo mabubuhay. Kaya alam nyo, natutuwa ako doon sa mga taong super ka-organize. May mga organized na tao eh. Grabe. Yung parang, or may mga tao, pag hinanap mo isang bagay sa kanya, may mga nanay na ganito. Wala, saan po yung sinulid, yung parayo, yung butones, yung ganon. Alam? Gift yun mula sa Panginoon kasi hindi lahat ng nanay alam kung saan nakalagay yung santo at kutsara. Diba? Kasi hindi lahat ng nanay talaga dedicated sa pagiging nanay. Kaya, minsan ka lang mabubuhay, dapat ibigay mo ang best mo sa pagiging nanay mo. Kasi hindi madali maging nanay. Hindi madali mag-map at mag-kuskos ng damit. Mag-distis ng kaldero, hindi madali yun. Pero lahat magbigay mo sa Panginoon, di ba? Ang saya sa pakiramdam. Praise God. Pagbutihin mo ang buhay mo para sa Panginoon. Pagbutihin, sundin mo ang kalooban ng Panginoon. No? Alam niyo yung magsimba, magsamba, tuwing linggo. Kalooban niyo ng Panginoon. Common sense, kapag Kristiyano ka na ang Sunday talaga, is for the Lord. Sabi mo, Lord, linggo ngayon, magsimba po kaya ako? Hindi ba kailangan tanongin ng Panginoon? Common sense. At sa anak ng Diyos, simple lang. Diba? Kalooban ng Panginoon na kapag Sunday, nasa loob ka ng church, nakikinig ng kanyang salita, aawit para sa kanya, kung kinakailangan lumutad ka para sa kanya, gawin mo para sa kanya. Minsan lang po tayo mamubuhay. Amen. Amen. Okay. Sabi po sa mga, ano ba tawag dito? Quote, do what makes you happy. Amen po ba kayo doon? Saludo po ba kayo doon? Okay ba kayo? Do what makes you happy? Pero sa Christian line, hindi dapat natin ito pinapriority sa isip natin na do what makes you happy. Instead po, do what is the will of the Lord for you to make more than happy. Kasi pagkalooban ng Panginoon, ang sunod mo, higit pa sa kaligayahan o kasiyahan na naranasan mo ang ibibigay niya. Amen. Totoo po yun. Hindi yung parang kasi masaya ka lang mo kaya mo ginagawa. No. Minsan may masaya na hindi kalooban ng Panginoon. Kala mo masaya ka lang pero hindi yung will ng Panginoon. So kailangan do what is the will of the Lord in your life. Amen po. Kasi pag do what makes you happy, sarili mo ang sinusunod mo. Pero kapag do what is the will of the Lord in your life, ibig sabihin ang sinusunod mo, kalooban ng Panginoon sa iyong buhay. Amen? Kasi minsan lang tayo mabubuhay. Ulit, minsan lang tayo mabubuhay. Minsan lang mabubuhay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Well, may 9 ako na-check dito. Unahin mo siya. Actually, sakit na ako siya nalagay. Unahin mo siya. Kasi pag inuna mo ang Panginoon, Mateo 6:33, uunahin ka niya rin. Amen? Pero pag late lang siya sa option mo, late ka din sa option niya. Correct po? Praise the Lord! Una yun, minsan ka lang mabubuhay, unahin mo lang ang Panginoon. Minsan ka lang mabubuhay, kausapin mo palagi ang Diyos. Di ba? Pag yung kaibigan nyo, palagi nyo kausap, close kayo. Di ba? Subukan mo, sino yung lagi mong kausap, close kayo. Ngayon, lagi mong kausapin ang Panginoon para mas close kayo. Alam mo, sabi ko, sa mga sinisiran ko, napakasarap sa pakiramdam na maging close ka sa Panginoon. Totoo yun. Totoo po yun. O, sabi mo palagi ang Diyos, mag-pray ka palagi, ibig sabihin ko. Sabi ko, kailan na huli nag-pray? Nung may tinatanong ako, nag-question and answer portion kasi ako pa nag-share ko. Nung pa po, ang last na pray ko nung last year, bagong taon, di ba tagal? Parang, kasi ang alam nilang panalangin yung matagal. Pero sabi ko, alam mo ba ang prayer, pag nagpasalamat ko sa Panginoon, kinapusap mo siya,
ng parang simple lang, Lord, thank you sa araw na to. Prayer na yun eh. Kasi ang prayer, ito yung nanggagaling sa puso natin. Kung ano yung laman ng puso natin na sinasabi natin sa Panginoon, prayer na yun, ay kipag-usap na yun sa Panginoon. Kaya dapat lagi dalasan natin para mas close tayo sa Panginoon. Next po, awitan mo lagi ang Panginoon. Sino mahilig kumanta? Or, sino ang hobby niya makinig ng Christian songs, Christian lyrics? Amen. Diba? Kasi pag Kristiyano ka, nagtatransform ka from secular songs, nababago yan into Christian lyrics lagi ang pinapakinggan mo. Kasi ako dalawa lang madalas ang pinapakinggan ko, preaching at saka Christian songs. Yan ay madalas kong marinig sa home ko. Pero mahilig ko ako magbasa ng mga stories. Sa akin, mag-amat ako. Kuya Mid. Sino na nakakadaan mo sa mundo yun? Lahat maraming dumadaan sa home mo na story. Okay po. Pag lagi mo inaawitan ng Panginoon, gaganda pa ang boses mo. Amen? O ano ka doon? Talent yun mula sa Panginoon. At minsan ka lang mabubuhay. Lagi kang umawit para sa Diyos kasi minsan ka lang mabubuhay. Okay po. Pang-apat, magbasa ng salita ng Panginoon. Kasi minsan ka lang mabubuhay. Sabi ko nga, diba, yung mga nakaraan? Ulitin ko, reminder. Reminder po. What if ang prerequisite po, prerequisite. Kailangan. Ang kailangan. Ano nga yun? Ticket. Ano nga yun? Pass. Ano nga yun? Gate pass. Kunwari ang gate pass, papuntang langit ay verse, tapos wala ka alam. Diba? Yung sinasabi ko, out of place ka na agad sa langit. So, dapat laging nagbabasa ng salita ng Panginoon. Taas ang kamay na may sa ulong verse. Taas ang kamay na may sa ulong verse. O, diba? Praise the Lord! Dapat may alam kayong verse. Kasi pag anak ng Panginoon, maraming alam dapat na verses sa Bible. Kasi pag nagre-review tayo kay Satanas, pwede tayong mag-quote ng mga verses na para palayas natin ng demonyo. Paano kung wala kang alam sa atin sa Satanas sa version? O, di ba? Tapos wala kang pruweba. Kasi ngayon, sa panahon namin ngayon, lalo sa amin, kahit sa ano sa atin, departamento, documentation na kailangan. Pruweba ang kailangan. Pag sabi ni Satan, sige, anong verse kayo pagpapalayas ang demonyo? Hindi mo pala alam eh. O, hindi ako alis dito taong nito. O, di ba? So, yun. So, dapat meron tayong pruweba sa buhay natin na dapat talaga, alam mo yun, kailangan talaga pag anak ka ng Panginoon, kasama sa buhay mo na ang pagbabasa ng salita ng Panginoon. Tsaka ngayon, hindi mo na pwede siyang sabihin na wala akong Bible. Ay, ang dami kong verses sa Facebook. Pero pag verses, kabilis scroll up agad yan. Panginoon Kristiyano lalo, no? Hindi pinapansin ang salita ng Panginoon. Pero dapat po nga maging routine ng buhay natin, magbasa palagi tayo ng salita ng Panginoon. Amen! Kasi alam mo kung bakit? Mas magiging matalino ka po. Kung matalino ka na dati, mas nagiging matalino ka pa kapag salita ng Panginoon palagi ang iyong binabasa kasama yung sa routine ng buhay mo everyday. Anak ka na ng Diyos, eh? Amen! Minsan lang mabubuhay, lagi magbasa ng salita ng Panginoon. Minsan lang mabubuhay, magpagamit ka sa Kanya. Bakit? Iba po ang pakiramdam na nagpapagamit ka ng buhay mo sa Panginoon. Iba po ang pakiramdam, maniwala po kayo. Hindi siya kayang sukatin na 500 pesos, 1,000 CTV, or mas madami pa. Wala siyang halaga. Kapag pinagamit mo ang buhay mo sa Panginoon, ibang klase. Sa totoo lang, alam niyo po yung ginagawa nyo sa buhay ko. Sabi ko, grabe, iba. Iba talaga. Nasabi ko yung 2026, Lord, mas gusto kong ibigay at ipagamit sa iyo ang buhay ko. At dati, umiyak ako na gusto kong matransfer na yung Lord. Sabi ko, Lord, po ako i-transfer, Lord. Bakit? Kasi nga, naka-open ako ng Bible study sa lugar. Tapos, almost full po yun within a week. Kaya purihin ng Panginoon doon, di ba? Parang natin ng Panginoon. Kasi alam mo kung bakit? Hindi siya pang-karaniwan. No? Pag para sa Panginoon talaga ginagawa natin. At ayoko kung nabasa nyo yung ang Diyos mismo ang naglalagay ng mga pangarap sa puso natin, ng desires sa puso natin. At siya mismo ang tutupad doon. Lalo na kung ang desire mo ay para sa kanyang kalwalhatian. Grabe na yun. Kasi sobrang pangarap talaga. Pero yun, ulihin ng Panginoon. Next po, isama mo siya sa mga pangarap mo.
Minsan ka lang mabubuhay, isama mo siya sa mga pangarap mo dahil siya mismo ang tutupad nito. Yan. At may nangarap ka na para sa Panginoon. Kasi ako, tanda ko talaga, bata pa lang ako, nangarap talaga ako magpagamit sa Panginoon. Kaya yung bunga lakaran mo kaming pangarap mo para sa Panginoon. Galing, di ba? Tutuparin yun ng Diyos. Tutuparin yun ng Diyos. Alam nyo kahapon, sa van na yun, sabi ko, Miss, pwede bang dalawa tayo sa loob? Kasi may sa proceed, kasi siya yung nauna. Sige po, sabi niya na ako, salamat. Kasi mas komportable talaga ako nasa harap ako. Tapos yung sabi ko, gusto ko mag-share, sabi niya, Christian po ako. Natuwa ako. Sobra ako natuwa. Kasi, di ba, sa isang lugar lang may makilala kang Kristiyano, anak ng Panginoon, masaya yun. Masaya po yun. Okay po, next natin, minsan lang mabubuhay, another check, magbigay ka ng time sa Panginoon. Meditation. Mag-devotion ka. Alam niyo, ako po sa totoo lang, may mga times na pagod na ako, sabi ko, konti na lang yung prayer ko, Lord, na-iklit na lang ko. Pero, habang nag-pray ako, hindi yun konti. Hindi yun maikli. Kanina, tapos na ako mag-pray sa kwarto Tapos nagpasa ako, nag-review ako ng aking outline. Iyak ulit ako. Sabi ko, Lord, grabe. Magalaba pa ako. Sabi ko, Lord, tama. Ano ba magalaba pa ako? Kasi kahapon, naawa ako sa anak ko. Hindi na kakayanin maglaba. Kaya yung iba natira kanina. Kaso brown out, hindi na natapos. Kasi nakauwi ako kahapon na mag-vitamin ato. Magtutuna galing ng Victoria. So, salamat sa Panginoon palagi sa pagsama niya sa akin. Next na check, sa kanya mo ibigay ang lahat ng problema mo. Kanina habang nagta-travel ako, sabi ko, Lord, ano, limitado. Yung kayang intindihin ng kaibigan mo, ng asawa mo, ng anak mo, limitado lang yung kayang intindihin sa'yo. Pero ang Panginoon, unlimited. Kapag nagsabi ka ng lahat ng nararamdaman mo, naiintindihan ka palagi ng Panginoon. Ibig sabihin, kaya kang intindihin palagi ng Panginoon. Di ba? Ang sarap. Ang sarap sa pakiramdam na, wow, Lord, ikaw palagi mo nakakaintindi. Sabi nga sa 1 Peter 5:7, di ba? Lahat ibigay mo sa Panginoon. Kaya ako, pag may tampo talaga ang puso ko, may bigat, sabi ko, Lord, balat na ko ikaw. Binibigay ko sa'yo lahat. Lahat. Kasi po, ang bigat, Lord. Ang bigat. Ganun po kasi ako pag natatampo ako mabigat. Parang, ibig ko sabihin, hindi wala ako maintindihan. May mga tao kasi minsan, parang nagsasabi ka pero hindi ko maintindihan. Pero ang Diyos palagi ka naintindihan. Thank you po sa tubig. Salamat. Yun! Ibigay lahat ng problema sa Kanya. Kasi kapag binigay mo na lahat, hindi ka na mabibigatan at ang gaan-gaan ng feeling. Parang palmolive shampoo. May patalastasyon ang gaan-gaan ng feeling shampoo. Okay po. At ito po. Last, espesyal po ang buhay kapag ialay mo sa Panginoon. Alam niyo, espesyal? Sobrang halaga mo kapag ang buhay mo, ibinigay mo talaga sa Panginoon. Diba? Alam niyo po, ito po, total tayo lang naman yung mga. Nakalive ba tayo, Vince? Apo. Total nakalive naman tayo. Siyempre, gusto ko magkwento. Nasa Kalapan na layo, diba? Ngayon, parang ang aking boses pala kasi, takaw atensyon. Malakas. Hindi dahil magaling, hindi dahil parang ang lakas. Hindi dahil maganda ko sa guard. Sabi ko, saan po ba itong PNP one-stop shop? Alam mo, lumapit ako sa akin isang teacher. Ma'am, sabi niya, wala po yan. Sabi niya gano'n, i-transfer request mo dito na mismo sa PRC Kalapan. Sabi ko, wow, salamat. Sabi ko, salamat sa paglapit mo nga. Ma'am, kasi ang lakas ng boses mo. Hindi ko alam kung dahil mapahiya or what, pero muli ng Panginoon, kasi siya mismo yung nag-approve sa akin. At 3 ang transaction ko, pang-4 kasi nagkamali ako, natapos ko yun from before 9 to 4:57. Almost 1 week ako sa PRC, grabe po. Pero pinagpapasalamat ko sa Panginoon doon, grabe ang glory ng Panginoon. Although hindi ako nakashare, kasi parang walang privacy naman. Pero siguro kung saan nila ako nakasakay, maaari. Hindi ko alam kung maniniwala kayo sa akin, pero sincere sa sinasabi nila, sabi, ma'am, nag-exercise ka? Gano'n. Kasi parang pang-pageant ka. Ha? Pang-pageant daw ako? Kasi sa totoo lang, hindi pa ako, kumbaga hindi talaga ako naglandahan sa sarili ko. Glory ng Panginoon. Palagi yun yung sinasabi ko, na Lord, ikaw yung makita sa buhay ko. Tayo lang naman, di ba, church? Kunti lang tayo dito, secret lang to. Kasi imang sabi niya, alam mo, may kahawig kang artista. Siguraduhin mo, artista na yan, ay hindi kontrabida. Ma'am, may kahawig, mag-vlog po ba kayo? Sabi niya. Kasi yung boses ko pang vlog.
Hindi din, ako. Pero nag-host ako. Kaya pala. Tapos pag talagang may kami, nakawin ka talagang artista magsalita. Alam mo, hindi siya napakalig. Nag-search. Eto na yung kawin mo artista. Wala sa kusino. Kasi inisip ko si Maine ako parang yung, parang paning jolly Kasi sabi sa akin, Maine ako, taas na lang yung bibig. Sige. Sino po? Kasi sabi, nakawin ko daw si Alessandra De Rossi magsalita. Pero inisip, parang hindi naman. Pero sabi niya, hindi ko talaga titigilan. Dito talaga search ko na. Tapos, sabi ko, wow, Lord, grabe. Grabe. Alam niyo kung bakit? Kasi ako tingin ko naman sa sarili ko, sobrang ganda ko na talaga. Ganda lang tingin ko. Pero sabi ko kasi may college na ako, alam na sa Victoria ako nag-stay. Kaya sabi ko, Lord, tutalin ko talaga kasi parang ako ng problema. Ramdam ko Ramdam ko sa sarili ko na parang lahat sa akin nakaatang. Pero sabi ko, Lord, ito kasi hindi ko sinasabi. Kapag problema na talaga sa pera, nag-iyak talaga ako, Lord. Umiiyak talaga ako sa Panginoon. Umiiyak talaga ako. Bakit yung pera na problema? Kasi pag kailangan ng booking, kailangan ng allowance, kailangan ng ganito sa sabi ko, parang bibigay ako. Pero alam mo yung glory ng Panginoon. Lagi ko yung pinag-pray na, Lord, ikaw ang makita sa buhay ko. At alam niyo ba, minsan kaya ka hindi lumalapit sa Panginoon, may source ka pa kasi. Totoo po yun. Sobra akong experience na minsan akala ko normal lang ang buhay kasi marami ng pera, normal lang ang buhay kasi wala kang problema. Pero subukan yung drain kayo, iiyak ka talaga sa Panginoon. Di na halata talaga. Kasi alam niyo kung bakit anak tayo ng Diyos. Di ba pang-paget na ako? Tawa-tawa ako. Hanggang ngayon, pag naaalala ko sinasabi sa akin, hindi ko alam kung dapat ba ako mahiyak, maging proud sa sarili ko. Kasi sabi niyo, yung katawan yung pang-paget. Hindi pa ako naka-hits. Hindi ako nag-hits po para mga lakaran, kaya naka-flat lang. Dito lang, pag kaya kasi mga 2 hours lang ang pag-hits, kaya. Pero naka-sprint kasi ako. Kasi mas madali sa akin kumilos na nakakalba ng mahaba kaysa nakamaong ng hitin. So yun. Kaya siguro alam na pang-paget talaga ito. Alam lang talaga nila. Medyo may inferiority complex ako, pero dahil ginamit ako ng Panginoon, salamat sa Panginoon. Grabe, di ba? Yun yung glory ng Diyos. Nakarating mo sarili ko, pakita tandang-tanda ko na, pero pag yung iba nakakakita sa'yo, iba yung tingin. Sabi ko, iba ka talaga, Lord. Tapos parang mag-smell talaga sa salamin, ganda talaga pala ako. Hindi, inulit ko last ano ko ito sinabi. Tapos sabi natin, Ellen, alam mo na yung sinabi mo kanina. Ginagawa ko rin sa salamin yun. Ginagawa ko rin sa salamin. Praise the Lord. Alam mo bakit? Kumpiyansa tayo dahil anak ka ng Panginoon. Walang yabang doon. Ano ginawa pala kung magpapuri ka? Walang credit yun sa langit. Sinasabi ko sa inyo. Kanina, habang nag-review ako nito. Kasi nakalagay sa outline ko, ibigay ng lahat sa Panginoon. Kanta pa ako. Alam mo yung kanta? Give them all, give them all, give them all to Jesus. Shattered dreams, wounded hearts, and broken toys. Kinanta ko pa, nag-video pa ako. Ganda ako sa boses ko ha, pero pag sinil ko video, tinigilamutan ako. Hindi talaga ako nagagandahan. Pero sabi nila naman, eto po one time, kumanta ako sa Agree. Sa Agree kami. Sa Kalawag kami, di ba? Sabi talaga pagbaba ko, may isang kapatid, ate, hindi talaga kita narinig kumanta. Magaling ka pala kumanta. Ay, tuwa ka na ako na, alam mo, tuwa ako sa mga compliment na hindi ko napapaliwalaan ako doon. Kasi hindi na talaga kita ate narinig. Tapos, ang galing mo pala. Ano ko sinasabi? Si Arian. Hindi Arica. Kasi hindi ako narinig na rin lang. Ganito. Message lang lagi na naririnig sa akin. Pero sa'yo pakakapela talaga kasi hindi ako sumunod sa instrument talaga. Anyway, salamat sa Panginoon. Salamat sa Panginoon. Kasi may iba na sa amin ko ako, hindi na ako teacher. Ito talaga yung ginaano ko sa Lord. Pag naging pag-usap kasi ako sa Panginoon, para ko lang siyang kaibigan talaga. Tatay-nanay naman. Sabi ko, Lord talaga, ang gusto kong buhay, yung legacy na maiiwan ko, hindi dahil mabait akong tao. Ang gusto kong legacy, hindi dahil mahusay akong teacher. Ang gusto kong legacy, alam niyo po, gusto ko talaga isang mga Diyos na may takot talaga sa Panginoon. Yung talaga yung gusto kong makita sa akin ng tao. Na someday yun yung sasabihin na, wow, alam niyo si Mamea, hindi talaga teacher. Yung talaga yung gusto kong iiwan sa mundo.
Ganun katindi yung puso ko. Sobra ko. Wala akong ibang gusto na, ay, magaling yan, mabait yan. Wala. Walang ganon. So, minsan lang din tayo mamamatay. Sabi, minsan lang mabubuhay. Minsan lang din tayo mamamatay. Kung ginawa mo lahat yung kanina, inuna mo ang Panginoon, bibigay mo lahat sa Panginoon, sinama mo siya sa pangarap, nag-devotion ka, nagdalangin ka, nagbasa ka, lahat yun. Sinabi ko kanina, hindi ka magsisisi patagin. Kapag yun ang inuna mo, ang ginawa. Hindi ka magsisisi, maging hanggang kamatayan mo. No? Kasi ang physical death, ito nag-search ako, physical death. Which is true, kasi sabi doon, separation of the soul from the body. Ibig sabihin, pag namatay tayo physically, humiwalay na yung kaluluwa natin, kaya nga ang patay, alam nyo, wala nang naririnig, wala nang nararamdaman, para lang siyang tulog, as in, wala na. Wala na. Okay po. At ang physical death, ito yung mabubulok talaga yung katawan natin. So, wala na, di ba? Sabi sa mga 12:7, alalahanin mo ang Panginoon mong Diyos, ang may likha sa'yo, bago pa bumalik sa alabok ang iyong katawang lupa at ang iyong hininga ay bumalik sa Panginoon. Kaya mahalaga talaga na makilala natin ang Panginoon at mapaglingkuran natin ang Panginoon habang nabubuhay po tayo. Kasi pag patay ka na, physically, patay ka na, hindi ka na nakakapagpuri sa Panginoon. Paano ka mananalangin? Wala. Unti-unting mabubulok, magiging alabok ang katawan po natin. Ang pampalakas loob natin, talagang hindi tayo malulungkot. Kasi alam niyo po kung bakit ang ating katawang physical ay patunay na mayroon kasi tayong glorious body na tinatawag. Spiritual body, kapag dumating ang Panginoon, yun ay kapag ikaw ay nasa Panginoon. Okay po. Sa mga totoong anak ng Diyos, sinasabi ko talaga totoong anak ng Diyos kasi mayroong nag-claim lang na anak sila ng Panginoon pero walang tawag ito, katotohanan. Gano'n, no? Okay, sabi sa Leviticus 1:21, ang mabuhay ay kay Kristo at ang mamatay ay pakinabang. Kapag anak ka ng Panginoon, pakinabang pa sa iyo ang kamatayan. Di ba? Ibig sabihin, malungkot, oo. Kasi, maaaring ako, halimbawa, malungkot yun, siyempre mawawalan ng nanay, dalawa kong anak. Pero alam niyo po ba, pag nasa Panginoon ka, saglit lang yung lungkot. Kasi alam natin, darating ang panahon sa pagbabalik ng Panginoon, kasama natin siya. At sobra ko pong pangarap, Lord, sabi ko, na gustong-gusto kitang makasama sa langit. Sobra. Pag yun yung pinag-usapan namin ng Panginoon, sabi ko, Lord, excited ako na makasama kita sa langit. Kasi pag dito lang, dito unfair po ang mundo, kaya huwag natin hangarin na mag-stay talaga, wala po forever dito sa lupa. Lahat magbabago. Okay po. Saburin ang Panginoon. Alam niyo yung mamatay ka na may tagos sa puso na relasyon sa Panginoon? Saglit lang po ang lungkot noon. Ito-comfort tayo ng Panginoon. Yun yung pinakamasaya. Kaya hindi malungkot Hindi malungkot na mamatay kasi sabi ko sa inyo, ready ako Are you ready? Yun yung ating title. Ready kasi nga alam ko na darating ang panahon sa piling ako ng Panginoon. Hindi ako nagpapaalam po sa inyo kasi talaga sa totoo lang, doon ko lahat ang punta natin. Hindi na natin alam kung hanggang kailan tayo. No? At totoong pakinabang kapag namatay na. Totoong pakinabang. Kasi doon mo lang mararanasan ang lipad na buhay. Kasi kapag namatay ka. Pero kung wala si Jesus, no? Sabi, to live is Christ and to die is gain. Yun yung kanyang English version ng Philippians 1:21. Ano ang gain doon kung wala sa iyo ang Panginoon? Alam nyo, gusto ko siyang palitan. Kasi kapag namatay ka na wala sa Panginoon, hindi gain yun. Pain po yun. Pain. Kasi walang gain. Kapag namatay ka na wala si Kristo sa puso mo, walang pakinabang. Masakit. Ibig sabihin, hindi mo makakamta ng langit kung wala ang Panginoong Jesus sa iyong buhay. Pain died without Christ in your heart. And gain, of course, died with Christ in your life. Di ba? Yun yung pakinabang. Ay, alam niyo ang buhay natin? Okay, ano tawag dito? Every day, i-enjoy mo ang buhay na kasama ang Panginoon. Sa totoo lang. Kasi hindi smooth ang bawat araw po natin. Pero basta ang kapag anak ka ng Panginoon, walang imposibleng unahin mo palagi ang Diyos. Laging
magaan ang bawat araw natin. May problema. Hindi po tayo exempted sa problema habang nabubuhay tayo. Hindi tayo exempted sa mga stressors sa paligid natin, pero tandaan po natin, kasama natin ang Panginoon. Dito ako sa ating sa pagmagagaling talaga na sa mga kanta, no, yung mga parang mix-mix ng kanta. Kasi come fill my heart, tapos binabago mo ako araw-araw. Tapos sabi ko, patapos naman na. Yung pala nag-ulit-ulit, sabi ko, galing. O, di ba, hindi ako ganun sa music, pero na-appreciate ko yung mga ganun. Ganda. Tapos, tandaan mo natin yung lyrics na binabago tayo everyday ng Panginoon. Merong bagay sa buhay natin na binabago ng Diyos everyday. Amen? Maaring ugalin mo yan. Maaring dahil hindi ka mapasensya, pero ngayon binabago yun ng Panginoon. Binabago yun ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diba? Kasi ako dati daw mga make-up. Pero hindi naman talagang marunong. Pero kailangan ko siyang yung parang kung dark na gamit sa parang light pa rin mukha ko. Sino dito na nakapalo kayo, Benedira, inalo yung patutubo siya, pero magaling maganda. Ganun niya kasi mag-makeup. Tapos yung ilong niya napapatangos na talaga sa gusto dito kaya akin. Hindi siya kilala. Sino siya? Ako sa tinipan siya. Patutubo siya. Parang di ba ng tribo niya, pero galing-galing niya kumanta taas na ayos siya mukha niya galing. Kapatid, paghandaan mo ang kamatayan mo. No? Paghandaan mo ng bongga ang pagpunta mo sa langit. Hindi yan kakornihan. Kapag hindi na anak ng Diyos, ang pinag-usapan ay langit parang ganito, parang ka-OA, ka-corny. Pero nasa huli ang pagsisisi, kapatid. Hindi kayo nagmanaging corny pag-usapan ng langit. Ang tungkol sa kaligtasan at ang tungkol sa Diyos. Sabi ko, pag nag-open ako, sabi ko sa mga tao, alam niyo po, ang pinakamahalaga na dapat pag-usapan ay tungkol sa kaligtasan at tungkol sa Diyos. Pero ito po yung nanineglect o nakakalimutan pag-usapan ng mga tao kasi mas pinag-uusapan ng kapitbahay. Sabi ko sa kanila. Kaya ngayon, nandito tayo ngayong hapon para hindi pag-usapan ang kapitbahay nyo, kundi pag-usapan si Kristo. Ganon. Sayang nga hindi ako may nag-chat. Natuwa ako kasi may nag-add friend sa akin. Sabi ko, ito yung na-Bible study ko. Sabi ko, ikaw ba yung na Bible study? Opo. Ako hindi ako nakabalik kasi nasa travel na ako. Di ba? Ako talaga yung reach out. Katindi, di ba? Alam niyo yung gano'n? Nakikita ko palagi yung kabutihan ng Panginoon. Kasi ito po, sa halip na ako yung magpasalamat sa kanila kasi kumbaga syempre, naagaw ko yung time nila sa pagluluto, kunwari, sa pag-alaga ng anak nila, parang itaw doon na, nagpasalamat ko yung time nila, yung parang, ang tawag doon? Basta gano'n. Pero sila nagpapasalamat sa akin. Nakaabala. Sabi ko, bakit nakaabala ko kayo? Siyempre, sa loob ng buhay, kung nandun ka na nagpagminton, abala yun, di ba? Pero mga sabi nyo, hindi po, salamat na. Pero kasi parang ang gaan ng pakiramdam. Di ba? Totoo, nakakagaan ng pakiramdam pag-usapan ng Panginoon. Pero nakakabigat ng pakiramdam pag-usapan ang kaaway mo. Di ba? Nakakabigat sa pakiramdam pag-usapan yung kagalit mo. Sa halip na kumakalma ka, lalo kang hindi kumakalma. Pero kapag Panginoon ang pinag-usapan mo, ang topic, ang verse ng kanyang salita, sabi ko sa inyo, sila talaga magpapasalamat sa iyo. Ay, sabi ko, kagalit mo talaga. Kaya madalas, pagkagaling ko sa aking open Bible study or sa sharing, umiyak talaga sa Panginoon na ako nagtatravel. Umiyak ko talaga. Sabi ko, ganun. Ang daling mo. Kasi pangarap ko lang po ito. Tapos, eto na, tinupad mo na ito. Kasi para sa iyo. Yun. Kaya galing ng Diyos, no? Gusto ng Panginoon yun eh. So, yun walang kornehan at walang ka-OA-han na magpunta sa church. So, invite mo sa church ang taong mahal mo, ang kaibigan mo, ang lahat ng mga taong may kinalaman sa iyong buhay. Kasi nakakalungkot kasi yung kasama sa langit, wala ka doon kakwentuhan. So, yun. Noong nakaraan, dahil itong isang dapat Bible study ko, at busy ko kasi ngayon, dahil Iman, si Muyas. Ma'am, sa Biyernes na lang daw po kasi po nagkarawan si Mama. So, alam ko masayang ang araw na yun. Nagdaan pa rin ako sa iba nang nakakatuwa. Kasi yung boses ko talagang pang-agaw talaga siya ng atensyon. Merong dalawa doon ng magkapatid na sa around 60s na sila. 60s. May mapakagsabi daw isang nanay. Sabi ko, wow, salamat po, nakadagdag kayo dito para kasama sa sharing.
Kasi ma'am, narinig ko yung boses mo doon sa bahay namin. O, di ba? Nasabi ko sa inyo, Lord, pati boses ko, ibibigay ko sa Panginoon. Tsaka yung tao mo, ma'am, sabi niya, narinig ko kaya pumunta ako dito. Alam niyo, nakakatawa. Sabi ko kasi hindi sila magkamag-anak pero magkapit-bahay lang mga. Sabi ko, so buti po okay kayong magkapit-bahay. Kasi kung hindi lahat na magkapit-bahay, okay. Sabi ko, tawa sila. Wala po ba dito, ma'am? Salamat sa Panginoon. Biblical po yan sa kamikaan. Dapat ang kapitbahay mahal mo kasi siya ang unang tutulong sa'yo. Minsan kasi may kapitbahay, hindi ka sundo. Ngayon ito, meron dito isang, sabi ko kasi dadaan ako doon sa isa pang bahay. Sabi dapat ako kasi parang maliwanagan siya. O katuwa, di ba? Yung parang ikaw pa yung sinususog na puntahan mo nga, parang maliwanagan siya. Kasi ito yung sabi ko. Kapag si Jesus ang Diyos na kinikilala mo sa buhay, hindi ka naliligaw na ng Diyos. Kapag may tatlong persona na kinikilala ka sa buhay mo, Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu, hindi ka naliligaw na ng Diyos. Pero, sa amin po, ipagpatawad nyo, sabi ko, si Mary po ay hindi mo namin tinataas. Hindi po sila. Kasi alam niyo kung bakit? Kinasangkapan niya siya ng Panginoon para ipanganak si Jesus. Alam niyo, sabi talaga, pumunta ako doon kay Juan, para maliwanagan. Kasi ito pa lang si Juan, ay taong simbahan. Ito saan ba? Hindi ko sila sinasabing, magganto kayo magsimba, ganun, no. Magpatuloy kayo kung saan, pero sikapin nyo na may relasyon talaga kayo sa Panginoon. Kasi ma'am, sabi niya, alam niyo, yung iba nag-share na ganyan. Tapos ginasiraan po ang ibang salamat sa Panginoon, hindi ko ba nababanggit manira. Kasi hindi tayo pwedeng manira. Ay, ganito kami yung tama. No. Lagi kong sinasabi na walang sekta, relihiyon, kahit ano pa, na pwedeng magdala sa langit. Puso, relasyon namin sa Panginoon. Sarap po. Alam niyo, pag na-try nyo mga minsan, sinasabi ko sa inyo, hahanapin ng Espiritu nyo ang shield ng salita ng Panginoon. Sa ngayon, hindi kaya hindi ma-absorb. Ganyan din ako eh. Mali ay hindi ko pa kaya. Ganyan din po ako. Pero darating ang panahon, kapag i-desire mo yan sa puso mo, ibibigay ng Panginoon, kahit saan ka. Kahit sa van, kahit sa baroko. Sabi ko, praise the Lord! Praise the Lord! At ulitin ko, ang gusto kong legacy, hindi dahil isang mabait na nanay, hindi dahil magaling na guro. Ito po, ba't tayo natin ulit? Sabi sa akin, ang aking grade 4, 5, 6 ako floating. Sabi ng bata, ma'am, matalino ka po. Siyempre, ang bata, kaya niya nasabi, may standard yan. Ba't sabi ko, ba't mo nasabi matalino ako? Siyempre, dati dapat, pwede kang sagot kasi kung magaling ka magturo. Pwede yun, parang yung naasahan ko, na parang feeling ko lang naman. Baka. Ano sagot ng bata? Wala kami. Pero walang mahula, bawal mahula, di ba? Maganda po kayo. May connection ba yun? May connection? Sabi ng anak ko, mama, may connection. Kasi pag maganda raw yung nagsalita ng matalino, normal or gwapo. Gwapo, matalino. Pero sabi ng mama, kapag hindi naguhula, matalino pala si Juan? Hindi halata. Kasi yung anak ko ganon, sabi yung mga grabe talaga, hindi talaga walang katapos. Sabi ko pala yung si Juan, gulat pa. Sabi yung kinalaman daw, pero joke lang naman, hindi siya seryoso. Pero ang sa akin doon, alam yung palagi pag kinukompliment ako, siguro ayaw kong nililabangan sila sa akin, pero ako talaga yung puso ko, palagi kong tinataas sa Panginoon, kasi pag kinukompliment ako doon, ikaw, hindi tayo nakikita sa akin. Totoo, kapag pinraise kayo, ibalik mo sa Panginoon. Hindi kayo pwede magyabang Wala. Tatanggalin sa inyo ng Panginoon ganda nyo. Tatanggalin sa inyo ng Panginoon galing nyo. Ang talino nyo, talino ka man. Bakit? Ganda ka po. Tatanggalin ng Panginoon sinasabi mo, bahala ka makakit kayo. Ang compliment, palagi mong ibigay sa Panginoon. Ba't ka na compliment? Kasi may glory, may wisdom ang Diyos na binibigay sa iyo. Yun yung nagmamanifest sa atin bilang anak ng Panginoon. Hindi pwedeng pulaan kay Diyos Sa mga kapangit mo po, hindi ka magaling, hindi ka matalino. Diba? Pag negative, paano mo nasabi sa iyo ang Panginoon? Diba? Paano mo nasabi na sa iyo ang Panginoon? Kaya sabi ko, ang glory ng Diyos, ibang klase, yung ningning ng Panginoon, ningning na naman tayo. Yung glory ng Panginoon, ibang klase po sa buhay natin. Tandaan po natin. Hindi ako magaling maganda, pero nakukompliment ako. Hindi ako pang-pageant, pero nakukompliment ako. Hindi pa ako matalino, hindi ako dance listener, pero nakukompliment ako matalino yung tingin sa akin. Kasi may Diyos. Diba? Sa'yo talaga, Lord, bukit na naman doon ka.
Kasi pag wala, alam mo talaga kaya, nakakalumpasay ang problema. Sa totoo lang, siguro pag walang desay, naglumpasay na ako, nagpanakaw na ako ng iyak. Pero dahil may Diyos tayo, di ba? Nakakangiti tayo. Tandaan po natin, habang nakakangiti ka, nakakatawa ka, may Diyos ka kasi na nagbibigay ng kaligayahan sa puso mo. Palapakan natin ang Panginoon. Kasi alam nyo, may ngiti na pilit. May ngiti na pilit ka. Kasi ito, kumusta kayo? Nung bakasyon, sabi, masaya ba? Gumaling lang. Kita ko yung reaksyon. Iba kasi yung saya talaga nagagaling sa puso. Kaysa yung saya ng ganun lang. Halata mo talagang peke. Tandaan po natin, pag wala sa tao ang Panginoon, sinasabi ko sa inyo, walang totoo. Or madalang ang totoo. Sa totoo lang po. Kaya lang may Diyos, panalo. Winner talaga pag may Diyos tayo. Amen? Yung parang hindi mo inaasahan sa buhay mo, pero yun yung sinasabi sa'yo. Kasi, sabi sa Ephesians 3:20, higit pa sa kaya mong isipin, pangarapin, i-wish, i-dream, yun ang ibibigay ng Panginoon. Favorite verse ko yan. Ephesians 3:20. Higit pa sa kaya mong hilingin at isipin, pagpapalain ka ng Panginoon. Praise the Lord. Ito pa. Kasi may ano ngayon, parang no collection policy na talaga, no? Pero nakakalusot naman ang mga gandang nanay, mga kandidata, yung wala man nakakalusot naman. Ano yung gagawin natin? Sabi nyo ng aking sir. Ano gagawin natin? Para magkaroon tayo. Pag wala ang hirap. So ngayon, hindi kami nakapalag ng mga gandang nanay, mga kandidato. Wala eh. Magandang guru talaga tayo. Sabi ko, pera-pera yun, yung mahirap din. Tapos may title. Ayun, nakakatuwa. Actually, medyo nahihili ako, pero nakakatuwa yung sasabihin sa'yo. Hi po sa mga nanonood sa live. Kaya siguro kung magandang guru tayo. Dahil na proud ka. Grabe naman sir, grabe naman title mo sa akin. Di pa nangyayari. Binuin nyo ha. Higher up ko yun. Subordinate ako. Pero di ba yung nakikita sa'yo? Kasi alam niya, sa community, nalang ako ng parents. Pero wala nangyayaring labanan. Pero siya magsasabi ng title. Sabi ko, grabe yun. Hindi ah. Di ba kasi ganon? Pero purihin ng Panginoon, iba ang may Diyos. Sinasabi ko sa inyo. Iba ang may Diyos. Nakakataba ng puso palagi kapag may papuri sa'yo, pero huwag mong sarilin ng papuri. Tatanggalin ng Diyos sa'yo. Amen? Praise the Lord. Galing. Galing ng Diyos sa buhay natin lahat. At ang gusto ko talagang maiwan, hindi lang sasabihin ko na maka-Diyos, makatao, makabansa, makakalikasan. Gusto ko talaga isang legacy. Isang legacy talaga. Ako makamatay. Ako walang ibang sabihin ng tao. Sa aking last, ano katawag? Necro. Walang ibang sasabihin ng tao, biglang teacher na yan si Dini, na yan si Pastora na halimbawa man, ay nagbibigod sa Panginoon ng buo. Yun talaga. Yun talaga gusto ko, Lord. Yun talaga yung gusto ko legacy. Wala nang iba, hindi dahil pang-pageant ako. Hindi kailangan yun. Hindi kayo kailangan na sabihan matalino ako. Hindi yun kailangan. Bonus na po yun. Pinipraise ko kayo. Bonus yan. Bonus. Ibig sabihin, wow. Wow. Diba? Pero sa Lord, lahat ang papuri. Huwag natin nagawin. Alam niyo po, pag sinabi niyo, ikaw yung magsa-shine, yung sarili mo, sinasabi ko sa inyo, aalisin at aalisan ka ng Panginoon. Kung ano man yung magsa-shine sa buhay mo. Tatanggalin ng Diyos. Alam niyo kung bakit? Ayaw ng Panginoon na ikaw mismo ang mag-shine, kundi si Jesus lang ang mag-shine sa buhay mo. Amen? Kasi si Lucifer, siya tinapot dito. Kasi mas gusto niya ang angatan ng Panginoon. Wag po natin. I-consider na tayo mismo, kaya natin nagawa ang isang bagay dahil sa atin. No. You can't do anything without the Lord. Hindi mo kayang maghambang, magngiti, magsalita, ng kahit simpleng bagay, hindi mo kaya kung di dahil sa Panginoon. Amen? Amen. Praise God. Grabe, no? Nakakatuwa kaya maging anak ng Panginoon. Praise God. Ano man ang mangyari, mga kapatid, ang tunay na winner, sa panalo, na champion talaga, hindi lang makadiyos sa salita. Hindi lang makadiyos sa salita. Kundi, syempre, sa gawa ang pananampalataya natin sa Panginoon. Kasi pwede natin sabihin makadiyos ako. Pwede. Pero kailangan patuloy
patunayan natin, kapatid, patunayan natin ang pagiging makadiyos, yung lalim natin ng pagmamahal at pananampalataya sa Panginoon. Amen? Amen. Alam mo, sa totoo lang, ang isang speaker, kasi ako based po sa akin, matagal na ako sa salita. Siguro nasa 13 years na, going to 15 kasi pag 16 na anak ko eh. Ganun na katindi. Alam niyo pala, kapag nagpapagamit ka sa Panginoon, nagmamature ka talaga. Nagmamature. Kasi hindi ka pwedeng magsalita ng yung salita mong taliwas doon sa ginagawa mo. Kaya ako madalas, ang aking testimony talaga, yung nangyayari sa buhay ko. Kaya minsan may mga testimony na sabi ko, nakakalungkot, nakakahiya sa Panginoon. Pero the more na sinasabi mo lahat ng mga kahiya-hiya na yun, napapalaya po kasi tayo. Napapalaya po tayo. Amen. Hindi natin pinagmamalaki yung mga nagawa natin bad. Pero, dapat maging open tayo sa Panginoon talaga. At hanggang maaari, alam niyo, meron kayong maaaring friend na talagang mapagkakatiwalaan. Magsabi kayo doon. Nakakatulong po yun. Tapos nag-pray kayo doon. Nakakatulong. Okay po. Hindi tayo mabubuhay para sa makitang tao. Hindi po kayo tandaan natin, hindi tayo mabubuhay para sa paramihan ng viewers, ng followers. Hindi yun ang goal ng tunay na anak ng Panginoon. Hindi po yun ang goal natin, ha? Kasi hindi natin yun kailangan. Hindi natin kailangan ng pakitang tao na ayan makadiyos mabuti, relihiyosa, hindi natin kailangan. Ano ba natin yun? Wala po yan. Kung para sa tao lang po ang ginagawa natin, tandaan po natin palagi, sayang. Ibig sabihin, walang puntos sa langit. Tandaan natin, kung gagawa ka palagi ng isang bagay na para sa tao lang, sayang. Walang points. At saka mabigat. Alam niyo, pag sa tao po kayo gumawa ng isang bagay parang magpa-impress o pakitang tao, lagi mong hihingin ang kanyang papuri. Yung balik sa'yo. Yung thank you niya. Yung appreciation niya. Pero pag sa Panginoon, magpatuloy ka lang ng paggawa, tuloy-tuloy, kahit walang appreciation, sige lang, sinasabi ko sa inyo, mas masarap, mas magaan sa pakiramdam. Magaan. Although kailangan natin appreciate, kailangan, may mag-thank you man lang sa'yo, masarap sa pakiramdam yun, pero kahit wala, sige, magpatuloy na. Magpatuloy sa Panginoon. Kasi alam niyo pa, ang ministry sa Panginoon, hindi lahat ng ministry nakashow. Nakikita. Parang ang ministry mo talaga mabigat. Baka every night, hindi ba ako nakakalimutan, ipag-pray. Ministry mo yon. Purihin ang Panginoon sa mga nagpipray sa akin. Salamat. May nagpipray ba sa akin? Praise the Lord. Pataas ka na kamay. Praise the Lord. Praise God. Salamat. Ipag-pray po ang mga manggagawa ninyo. Alam niyo po, sabi ko nga, kulang po tayo ng manggagawa. Okay? Ina-challenge ko, wala si ate. Kulang po tayo ng manggagawa. Bakit? Twice po ako sa inyo. Nag-twice na po ako sa inyo na supposed to be once lang a month. So baka may willing ang puso, magpagamit sa Panginoon, magsalita sa pulpito. Hindi po kailangan ng graduate sa Bible School. Ang kailangan ng Panginoon, willing ang puso na magpagamit sa Kanya. Hindi pa ako nagsisisi na 2 beses ako sa inyo sa isang linggo. Pero apektado ang Andre at Sulman kasi every other month po ako sa kanila. O kaya baka ito na yung panahon. Baka ito yung panahon na ikaw yun, na pwedeng gamitin ng Panginoon dito sa bubo. Gusto niyo magpalitan tayo ng Andre at Sulman para malayuan din kayo. Totoo. Kasi alam niyo, ang daming nangangailangan ng salita ng Panginoon, konti lang talaga yung willing na magpagamit sa Panginoon. Sino dito yung gusto magpagamit sa Panginoon maging pastora, pastor? Hinihintay ko may pagtaas. Hinihintay ko may pagtaas. Sa totoo lang, hindi kasi hindi kailangan ng Panginoon ang this lister na with honors, with highest honors, no. Ang gusto ng Panginoon, mataas ang puso para sa Kanya. Yun ang gagamitin ng Panginoon. Willingness po. Sacrifice. Kasi alam niyo, ang paggagawa ng outline, hindi yung mahirap pag gusto mo para sa Panginoon. Kasi
Kaya ako ako ng mga 1 hour. Sabi ko, pagod pa ako. Pero Lord, kailangan mo pahinga ng konti. Pag para sa Panginoon, gagawin mo yan. Sinasabi ko sa inyo, next month, meron magtatayo dito kapalit ko. Para once a month na ako sa inyo. Meron ba willing? Meron ba gusto? Hindi, sino yung gusto yung desire ng puso mag-preach, mag-speak? Meron po, kung kayo mahiyaran mo sa puso nyo ngayon, bawal magsinungaling. Meron po, kasi sa amin sabi meron. Merong bata doon na gusto niya maging pastora siya. Ibigay ng Diyos. Bibigay ng Panginoon. Wala! Wala. O nahiya lang. Nahiya lang. Praise God. Salamat sa Panginoon. Pero mag-pray po kayo ng manggagawa. Kulang po tayo. Kulang po tayo. Kayo, lalo na. Kasi siatin lang at ako sa inyo. Kung baka may gusto kayo, ano dyan, sasabi ko sa inyo. Sasabi ko sa inyo, bahala ang Diyos sa inyong puso at sa inyong buhay. Sabi na dito sa Panginoon. Huwag lang magpapuri. Huwag magpapapuri kasi tatanggalin ka ng Diyos. Opo. Ako pag tinanggal ng Diyos, alam mo, nagpapuri ako. Sabi ko, Lord, hindi ba ako pwedeng gamitin para sa iyo kung mayamang ang puso? Yun yung lagi mo sinasabi. Tatanggalin ko po ako sa ministry kung may selos akong nararamdaman. Tatanggalin ko po ang puso ko kung may kasalanan na. Ay, ako, may puso. Tatanggalin ko po ako kung may kasalanan ng puso. Pero alam niyo, hindi na accepted sa kasalanan. Every day, matindi lang talaga yung grace and love ng Panginoon sa buhay natin. Kasi kung perfection talaga pag-uusapan, wala. Walang karapat dapat na tumayo sa pulpito. Kaya, ang puso talaga tinitingnan ng Panginoon. Amen! Okay po. Ito na. Mabuhay ka para kay Kristo, kapatid. Remember, minsan lang mabubuhay, mabuhay ka para sa Panginoon. Amen? Amen. Seryoso. A true life po, true life is a life connected to Christ. Yun ang totoong buhay. Kapag konektado ang buhay mo sa Panginoon, saka ka lang may totoong buhay. Pero kung hindi connected ang buhay mo kay Kristo, buhay mo ayan ka na. Yung lang ang buhay mo dito sa mundo. Ibig sabihin, walang direksyon. Okay po? Sabi sa Mateo 16:26, makamtan mo man ang lahat ng bagay sa mundong ito, kung mapapahamak naman ang aking kaluluwa, ano ang mapapala ko? Di ba may English version eh? Diba? So, ibig sabihin, walang say-say lahat. Makamtan mo man ang lahat. Lahat-lahat. May pinakamagandang tanong. Ay, ate, malo, gusto ko magpapicture sa mga anak mo. Tapos gusto ko mag-caption ng sana ganito ang ilong. Kasi kanina habang tinitignan ko sila isa-isa, na lahat talaga ginagamit sa ministry, galing ng Diyos. Aani kayo, sinasabi ko sa inyo. Aani kayo, lahat na nagpapagamit sa Panginoon. Kung paano akong pinaani ng Panginoon, ganun din ang gagawin sa inyo. Palagpak kayo, mga kabataan ko. Hindi tinuhayan ng Panginoon. Sabi, our labor is not in vain. Lahat ng ginagawa mo sa Panginoon, magbubunga, hindi masasayang. 1 Corinthians 15:58. Galing ng Diyos, no? Sobra. Ako ba na-inspire ba ako? Sobra akong inspirado sa paglilingkod sa Panginoon. Sa buhay ko ngayon. Mag-44 na po ako eh. Sobra akong inspirado, inspired sa paglilingkod ko sa Panginoon. Kasi pang-agent po ako. Praise the Lord. Praise God. Amen. Hindi po yun. Pero totoo, sobrang inspirado ang puso ko na paglingkuran siya. Sabi ko, Lord, hanggang huliin na. Sasambitin kita. Yun talaga. Grabe. Iba ka na. Ngayon. Okay po. So, walang silbi ang buhay. Pag wala si Kristo sa puso mo, sayang ang iyong kaluluwa. Basahin natin to sa Romans 14:7-8. Gusto ko ito basahin. So, kaya ko pa magbasa sa Bible nyo. Malaki na ito. Ako na po magbasa para sa inyo. 14:7-8. Sabi dito, walang sino man sa atin ang nabubuhay na namamatay para sa sarili lamang. So, kailangan din kapatiran. Verse 8. Kung tayo'y nabubuhay, para sa Panginoon tayo nabubuhay. Amen? Sabi niya, kung nabubuhay ka, dapat nabubuhay ka para sa Panginoon. At kung tayo'y namamatay para sa Panginoon, tayo namamatay. So, ibig sabihin kaya nga, sa mabuhay o sa mamatay, tayo'y sa Panginoon. Tapos na pala. Kaya nga, sa mabuhay o sa mamatay, tayo'y sa Panginoon. So, ibig sabihin, mamatay ka man o mabuhay ka man, sa Panginoon tayo. Amen? Kasi to die is gain.
But, to die without Christ is not gain but pain. Diba? So yun. Galing. Sabi sa ating binasa, minsan lang tayo mamamatay at pagkatapos ay paghuhukom. Akala ko may yung verse na yung aking message. Let's go to paghuhukom. Paghuhukom na. Darating na ang Panginoon. Second coming of Christ, mangyayari po ito. Hindi bukas, maaaring hindi sa pangalawang araw, pero mangyayari ito soon. Okay. Ito yung finale. Parang ito yung award ng winning ng pageant na. Pageant! O, di ba pag may pageant, may contest, may beauty contest, ang inaabangan nyo yung announcement of winners, ito yung paghuhukom. So, ibig sabihin, ito yung pinakakaabang-abang sa buhay po natin. Ito na. Sabi sa Roma 14:12, lahat tayo magbibigay sulit sa Panginoon. Ito na yung pangalawang plan ng Panginoon. Mateo 25:31-34, basahin ko rin sa inyo. Ay bago yung Bible dito eh. Twenty-five, 31-34. Sa panghuhukom ng title, sa maluwalhating parating ng anak ng tao, kasama ang lahat ng anghel, uupo siya sa kanyang trono ng kaluwalhatian. Tipunin sa harapan niya ang lahat ng mga bansa. Grabe. Lahat talaga. Wala exception. Wala accepted. At sinay kanyang pagbubukod-bukurin tulad ng ginagawa ng pastor sa mga tupa at mga kambing. Ito yung pagbubuko. Ilalagay niya sa kanyang kanan ang mga tupa at sa kaliwa naman ang mga kambing. Kaya sasabihin ng hari sa mga nasa kanan niya, ito na, halika kayo, mga pinagpala ng aking ama, pumasok kayo at tanggapin ang kahariang nianda para sa inyong mula pa ng likhain ng daigdig. Ito yung langit. So talagang merong judgment na mangyayari pag-iwalayin talaga ang tupa sa kambing. At verse 41, ito yung langit sabi sa kanan ko. Verse 41, sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, lumayo kayo sa harapan ko, kayong mga isinumpa, doon kayo sa apoy, na di namamatay, na inihanda para sa diablo at sa kanyang mga kampon. O, pero nyo yan, yun yung impyerno. Kaya ito yung mga verses na patunay na merong paghukom at merong langit at impyerno. Sabi doon, yung apoy sa impyerno, hindi kailanman mamamatay. At conscious ka po doon. Ay, conscious po sila doon pala. Kasi, hindi ka mamamatay doon sa patuloy kang maghihirap. Forever mag ang hirap. Kaya alam nyo, dapat malaman talaga ng mga tao ito eh. Pero yung iba, parang baliwala, no? Nakakalungkot, pero dapat talaga masabi natin sa kanila. May impyerno talaga. Kaya ito, sabi ko, ready ka na ba? Ready na ba? Sabi ko, lahat lang na nakasulat sa aklat ng buhay ang nasa langit. Kaya dapat sure tayo doon. Kung alam mo naman, may hindi pa ba nakatanggap sa Panginoon? May bisita pa tayo ngayon. Parang may bago. Katabi mo, bago ka din, bago ka. Sige, mamaya. May gagawin tayo yan. Hindi natin ito palalampasin. Praise the Lord! Okay po, basahin mo rin Pahayag 20. Mayroon ako dito. Pahayag 20. Verse lang kasi ang nilagay ko. Salamat sa mga ito, salamat sa mga invites nyo. Purihin ang Panginoon. At alam niyo yung mga invite natin, hindi yan aksidente. Hindi aksidente na marunong nila ang salita ng Panginoon. Jason, mahal ka ng Panginoon. Opo, hindi ka aksidente nandito ka ngayon. Kasi yung mahal ng Panginoon, kailangan makarating sa salita ng Panginoon. Pero mahal niya, hindi ba matig, alam mo, kahit invite mo, hindi kasama. No? 21:7, basahin ko po. Ready na ba? 27. Ito ang makakamtan na magtatagumpay. Ako'y magiging Diyos niya at siya naman yung magiging anak ko. Di ba? Grabe. Siya talaga yung Diyos natin, yung tatay natin, tapos tayo yung anak. Grabe yun. Reward, no? So ito, last. Minsan tayo mabubuhay. Minsan lang rin tayo mamamatay. Kasunod, judgment. Kapatid, walang maiiwan. Walang maiiwan. Huwag tayong papayag na may maiiwan. Walang iwanan. Amen. Excited ba ang lahat sa langit? Yes! Excite yun, no? Ngayong umagang ito, all glory to the Lord. Jesus Christ. Walang ibang kataas sa buhay natin. Tandaan po natin, lahat na gagawin natin, bukay natin sa Panginoon. Palapakan po natin ating Panginoon. Praise
praise your name. Hallelujah, Jesus. Thank you so much, Lord. Salamat sa iyong kabutihan. Salamat sa iyong paalala. Salamat sa iyong inspirasyon, Lord Jesus, sa Holy Spirit na lagi namin kasama. Lord, wala kaming ibang hangad sa buhay na to, kundi mag-glorify ka sa aming mga buhay. At alam po namin, kung ano man ang mga compliment, mga papuri sa buhay namin, ikaw po yun sa aming mga buhay. At Lord, ang mga kabataan na ginagamit mo sa lugar na ito, sa church na to, mula sa mga taga-sayaw ng tambourine, pa-bless po silang lahat. Sa taga-tambol, Panginoon, sa lahat, nagpapaawit mo dito sa taas, salamat po. At sa mga puso na nakikita mong hindi nakashow, Lord, pero alam mo na ang buhay nila ay binibigay at pinapagamit mo nila sa iyo. Panginoon, ikaw ang bahala at nakakaalam kung paano mo sila pagpapalain, Panginoon, in the future. Lord, salamat. At kulang po na magagawa ang church na to. Kami, Panginoon, sa church namin. Pero alam po namin na hindi ka magkukulang at hihipo ka, kikilos ka, gagamit ka, Panginoon, ng tao na willing magpagamit sa iyo para maghayag ang kabutihan mo ng salita sa pulpit na ito. Purihin ka ngayong umaga ito at thank you sa mga salita mo na nahayag na puno ng kapangyarihan, ng anointing, ng kagalakan, at karunungan nagmumulat sa iyo. Lord, thank you so much. Thank you so much, Holy Spirit. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Amen. Wala na po bang ibang bisita? Yung ngayon lang talaga nakaten. Jason, okay lang dito ka sa harap. Kung naka-live naman tayo, wala may kalala ka naman doon. Kung okay lang. Ay, wow. Praise the Lord. Ano kasi ano pa naman, 11 pa lang, 10 to 11. Jason, ilang taon ka na? 20 ka na? Hindi halata. Mukha ka lang kininihaw. Pero hindi halata na 20 nga. Dito, gusto mo talaga nakakarap sa video. Tayo nag-usap dito. Ay, alam mo si, Tintin. Totoo. Kaklase mo siya. Buti na-invite ka ni Tintin. Buti sumama ka. Ba't ka sumama? Ano yung nagtulak sa'yo para magsama ka? Matagal na. So ngayon mo na siya napagbigyan. Palakpakan natin ng Panginoon. Kasi matagal na lang pala kung susumama, tumatayiming lang siya. So wala siya lang bago dito. Kapag mo siya, Bet, no? Oo. So ngayon, ano yung pakiramdam na nakapakinig ka ng salita ng Panginoon? Naliwanagan ka? Kasi dahil may ilaw. Praise the Lord, Jason. Jason, ngayong umagang ito, hindi ko ito ginagawa sa iba, pero natuwa ako. Kasi habang magkasalita ako ng ears and eyes, and small siya sa akin. Tapos, ibig sabihin nakikinig. Kasi may mga tao talaga, alam mo ito kasi nakikinig tayo, mga ginagawa, nakikinig sa baba, alam ko yun eh. Pero siya nakikinig, mahal ka ng Panginoon. Gusto mo ba tanggapin ng Panginoon? Ngayon, gusto mo? Praise the Lord, kasi yun yung gusto mo. Hindi ka pa bukas. Jason, dito ka. Gusto mo tanggapin si Lisa sa buhay mo? Ngayon din. Alam mo, ang pagtanggap sa Panginoon, hindi joke. Seryosohan yun. Pwede mag-hindi, pero seryoso ang puso. Amen. So ngayon, ang mga kapatid, samahan natin si Jason na. Patanggapin natin ko sa Panginoon para mag-ulit siya sa linggo. Tapos habang palagit-lagit siya ito, magiging malalim siya sa Panginoon, malay mo, magiging siya pala ang pastor. Praise the Lord. Are you feeling, Jason, gusto mo ba yung parang ganito sa akin? Pinakarap mo naman. So sa ngayon hindi pa. Pero darating ang panahon kapag hindi ko ng Panginoon. Baka bukas gusto ko na. Sige. Ngayong umaga ito, patanggapin na natin to. Kasi sabi niya, daliwanagan siya eh. So si Jesus ang kinikilalang Diyos. Praise. Wala na iba. Ay, salamat kung meron pa eh. Sige, pag-pray natin siya. Sabihin ko, Jason, pag gusto mo ng tagapin ng Panginoon, sunod ka lang sa akin. Pero ngayon, pray natin si Jason. Wala. Hindi ko alam kung ano yung desire ng puso niya. Pero pag-pray natin, pray natin sa natin to. Para sa langit na. Hallelujah. Thank you, Lord, sa buhay ni Jason. Minsan lang po namin siya nakasama, pero salamat. Mahal mo po siya. At ininako mo po siya dito sa lugar na ito. Hindi po coincidence.
kundi nakatakda ang araw na to para sa buhay niya. Lord, hindi namin alam kung ano ang desire ng puso niya. Hindi namin alam kung ano yung nararamdaman niya ngayon, kung ano yung iniisip niya po ngayon, pero ikaw, Panginoon, unlimited ka, alam mo ang kanyang puso, alam mo ang kanyang buhay. Ano man, Panginoon, ang pangarap niya sa kanyang pag-aaral, sa kanyang pamilya, at kung ano man, Lord, ikaw mag-grant na naayon sa kalooban mo. At salamat, Lord, na isa si Jason sa dahilan kung bakit namatay ka sa cross ng Kalbaryo para linisin siya, tubusin siya sa mga kasalanan mo. Purihin ka po sa buhay niya. Salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Jason, sunod ka. Panginoong Jesus, inaamin ko po na ako ay makasalanan. Subalit ako ay nagpapasalamat na namatay ka sa cross ng Kalbaryo para pawiin at tubusin ang lahat ng mga kasalanan ko. Kaya ngayong umaga pong ito, iniimbitahan kita na pumasok ka sa buhay ko, sa aking puso. Maging Panginoon, maging tagapagligtas, at maging Diyos na aking buhay. Sa araw pong ito, ikaw po ang masunod sa buhay ko sa araw-araw. At pakilista po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Maraming pong salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. O palakpakan natin si Jason. Praise the Lord! Jason, mahal ang Panginoon sa iyo. Kasi alam niyo, tayo pwede mamilip ng tao. Sabi ko, sa sunod, simpa ka ulit ha. Pero imbitasyon niyo na susunod, simpa ka ulit. Pwede naman po. Praise God! So, yun, napakabuti ng Panginoon. Oh, galing ni. Saka yung spirit ni Jason ay masayahin. Praise the Lord. So, bamba na po ako dito. Sa Diyos po ang pinakamataas na pagpupulong. Amen. Salamat sa ating magandang mensahe sa araw na ito. Ito siguro yung training ground ko, no? Masarap sa harap. Practicein natin yan. So sabi ni Ira sa akin, last week pa ito, Auntie, ikaw naman yung sa sige ba yung sa sunod? So ito na, binigay sa akin yung listahan. So gusto natin pasalamatan ng Panginoon sa araw na ito. So, paalala po natin ang ating prayer meeting by 7 p.m. po tuwing Friday. Practice na praise and worship 6:30 p.m. Yan po ay Saturday. And Sunday worship natin is 8:30 a.m. So, yan po ang mga paalala sa ating pananambahan tuwing Sunday. At gusto rin po natin pasalamatan sa araw na ito, dahil sa ating mga may birthday. Yes, salamat sa Panginoon. At sila po ay, tatlo. So, ngayong linggo na to, start ngayon. So, ngayong araw talaga ang birthday ng ating Brother MJ. Hello, Brother MJ. Ayan, January 2025. Then, sa January 2028, asan si Maria? Si Maria Lee. Absent sila ngayon. Ayan. Okay, then sa January 30. Ayan, si Brother Nunoy Bidor. Absent si Brother Nunoy. Wala din ngayon. Sige, makikita natin sila by next Sunday. Nandito na yan sila. At gusto rin po namin pasalamatan ang ating mga prayer na lagi natin nire-request tuwing Friday. Ang maayos na pagpapagamot na ating Sister Liling. So, salamat sa Panginoon. At siya ay malakas. Parang hindi siya pumasok ng hospital. Parang hindi siya na-confine doon. Kaya ngayon siguro pansin niya walang mga sisterets. No? Mag-isang kaiwan sa aming mga kababaihan, mga kapatid. So, lahat nandun sila. So, nakabantay kay Diding. No? Na-confine si Diding. So, may follow-up check-up pa raw si Diding by Tuesday. So, panalangin sa Panginoon na ulihin na talaga yung kanyang karamdaman. So, yan ay pinapasa Diyos natin. Salamat sa Panginoon. At dahil merong birthday, mamaya meron tayong konting merienda. Hindi pa lang konti, marami at masarap
Hello. Ako po kasi kaya ako nalagay gusto ng Kalapan pala na doon. Kahit walang testimony, pasingit lang ako, tinang ko. Ay, pag nagawin kasi ako ng Kalapan, nagpapa-ultrasound talaga ako. Alam niyo po ako, bilang tao, hindi natin maiwasan mag-worry. Pero ibigay natin lagi sa Panginoon. Alam niyo po ako, may nakakapa kasi ako mga sis sa breast. Madami po. Parang nakaiyak, no? Pero alam niyo, old sis ko are benign. Palakpakan natin ang Panginoon. Yeah. Kasi ramdam ko siya, nalumaki siya, pero kasi hindi ako nag-worry ng ganun katindi, kasi malambot, tapos nagwabol siya. Tapos hindi lang yun ha, kasi parang maiiyak ka talaga kung ikaw yung sa sitwasyon, kasi both breast my sis. Meron po siya. Pero, saan po dyan, gano'n, nakakapak talaga siya. Pero salamat sa Panginoon, kailangan lang, sabi ni Doc, huwag lumaki talaga. Pero, ako kasi ready talaga yung buhay ko para sa Panginoon eh. Tapos, nagpa-transmit na rin ako, kaya 3-in-1 ang lahat doon, na dalawang anak ko, nakarinyo. Kaya, tapos ang aking, di nakakatuwa. Kasi sabi ko, nakakatuwa talaga yung buhay bilang nanay, Kasi kaya ko magbasahin yung result ng ultrasound. Sabi ko, ay, binay, salamat sa Panginoon. Pero, marami daw nakita ko si Isa, salamat sa Panginoon, pero binay. Pero pinakita ko sa doktor, siyempre, basaan naman natin. Sabi ko, saan na pinakita? 750. Sabi ko, ako naman sa mga nagbasa. Alam mo yung aking breastfeed ko na pinakita. Sabi ko, research mo to. Kasi another 750, mauubos na dala kong allowance. Although marirepand yun. Pero pwede ko rin ipakita ito ng free sa aming mga, doon, sa mga clinic-clinic. Ganyan. Nakakatawa sa amin pangga. Siyempre, nakakaya dahil nakalive naman tayo. Tin endometrium ka na, malapit ka na mag-post. Praise the Lord. Yun pala yun. So, normal ang lahat sa Diyos sa pinakamataas na pagbuhay. Kaya po tayong lahat para sa ating pagbibigay sa nakaloob sa ating Panginoon. Sabay-sabay po natin basahin yung verse natin for offering. Colossians 2, 6-7. Yamang tinanggap na ninyo si Kristo Jesus bilang Panginoon. Mamuhay kayo na may pakipag-isa sa Kanya. Magpakatatag kayo at isalig ninyo sa Kanya ang inyong buhay. Magpakatibay kayo sa pananampalatayang itinuro sa inyo at lagi kayong magpasalamat sa Diyos. Tayo po ay umawit sa Panginoon sa umagang ina. Praise the Lord. Sige, mag-pray tayo sa opening at closing prayer na.
Father God, we appreciate your goodness. Lord, purihin ka ngayong umaga sa tagumpay ng gawain namin. At maraming salamat sa mga kaloob, Panginoon, yung mga anak. At hayaan mo, Panginoon, ang mga kaloob na ito. Maibigay mo namin sa iyo. Maitaas namin sa iyo, Panginoon. Higit sa lahat, basbasan mo. At magamit ng mas pa sa ministry mo sa lugar na ito. Sa mga nagkaloob, Panginoon, iba yung pagpapala at pagkaloob mo sa kanila. At dalangin po namin ang mga sources of income namin. Higit po itong pagpalain. I-promote mo po kami, Panginoon. At salamat sa mga pangako mo na higit pa sa kaya namin isipin. Salamat sa pangako mo na higit pa sa kaya namin pangarapin. Kaya mo kami pagpalain, Panginoon. Purihin ka sa umagang ito. At salamat din po sa tagumpay, Panginoon, ang aming gawain ngayong umaga. Alam po namin na ikaw ang naging kasama namin mula sa umpisa, sa pagkanta namin kanina, hanggang matapos. So, kaya alam po, Panginoon, ang tagumpay, palagi mong binibigay sa iyong mga anak. Hayaan mo na ang mga salita mo na natanim sa puso ng lahat na nakapakinig, Panginoon, ay tumubo, lumabo, Panginoon, at magamit sa bawat araw na puno ng inspirasyon para sa kaluwalhatian ng dakilang pangalan mo. Lord, Panginoon, ang lahat ng nandito ngayong umaga. Pagpalain mo spiritually ng una, Lord God. Pagpalain mo, Lord, ang aming mga emotion, Lord. Pagpalain mo ang aming mga pisikal na katawan, ang aming kalusugan. Higit sa lahat, hayaan mo na lumakad po kami na maayon sa kalooban mo para mas maramdaman po namin ang tunay na kalagayahan na nagdadaling sa iyo. Salamat din, Panginoon, ngayong umaga sa mensahe na hindi lang namin dapat paghandaan ang mga bagay sa mundong ito. Higit sa lahat, dapat namin paghandaan ang pagpunta namin sa langit. Thank you po sa iyong kabutihan. Thank you po sa tagumpay ng gawain ito. Wala po kami ibang tinataas ngayong umaga kundi ikaw lamang. Salamat po sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo ngayong umaga. In Jesus' name, Amen. Sabay po tayo mga ipag-tagumpay na ating Sa
Ayan.